Dinadakila namin, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang patuloy ninyong pinagkakalo sa buong sansinuko at sa aming bayang minamahal. Sa aming pagkikipong-tipo ngayon sa buwan ng ito, o pagpapakumbabang humihiling kami ng ibayong patnubang upang maayos at mahusay na maisagawa ang aming adhikain at sinumpaan. Naway mapagkulturan namin ng buong katapatan ang aming mga kababayan at anak ng dinadala namin responsibilidad. Pahindurugan po ninyong sa kabila ng aming magkakaibang paniniwala, kami ay magkaisa tungo sa isang bansang malaya, maunlad at mapayapa. Hinihiling namin, O Panginoon, na mapangalagaan namin ang aming demokrasya. Palawakin po ninyo ang aming pananampalataya upang makayanan namin ang anumang pagsubok ng aming kakaharapin. Huwag po ninyong pahintulutan maging manhihil kami sa daigdig ng sambayanan at sa tulong ng inyong panananan na paggabay ay magamit namin sa tama ang aming katungkulan at pinagkaloob ninyong kaligid. Hinihiling po namin na sa bawat administrasyon ito, naway kaya niyo kami upang nasasakpan ang ninanais at pagbabago tungo sa pinagkakong daan ng pagkid na naaayon sa iyong kagustuhan. Ang lahat ng ito ay dinalaas namin sa iyo, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Benigno Simeon C. Aquino, the President of the Republic of the Philippines. Speaker Feliciano Belmonte, Senate President Juan Ponce Enrile, Vice President Diego Siquina, Chief Justice Renato Corona, former Presidents Fidel Valdez Ramos and Joseph Ejercito Estrada, members of the House of Representatives, the Senate, distinguished members of the Diplomatic Corps, my fellow workers in government, mga minamahal po sa babae. Sa bawat sandali po ng pamamahal, ay nahaharap tayo sa isang sangandaan. Sa isang banda po ay ang pagpili para sa kabubuti ng taumbayan, ang pagtanaw sa interes na naaarami at pagkapit sa prinsipyo, at ang pagiging tapat sa sinumpukan natin tungkulin bilang lingkod bayan. Ito po ang tuwid. Sa kabilang banda ay ang pagtunang sa pansariling interes, ang pagpapaalipin sa politikal na konsiderasyon at pagsasakripisyo ng kapakanan ng taong bayan. Ito po ang balutod na daan. Matagal pong naligaw ang papalaan sa taong. Araw-araw po, lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang aking laman. Damang-dama ko ang bigat ng aking responsibilidad. Sa unang 3 linggo ng aming kalungkulan, marami po kaming nakalimutan. Nais ko pong ipahayag sa iyo ang unan lamang sa mga naman natin sovereignty at ang ginagawa natin akbang para lumisin ang mga ito. Sulyap lamang po ito. Hindi pa ito ang lahat ng problemang haharapin natin.
inilihim at sadyang iniligaw ang sambayan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Sa unang alin ng Barroco, mas malaki ang ginastos ng gobyerno kaysa sa pumasok na kita. Lalo lumaki ang deficit natin na umakyat na sa 196.7 billion pesos. Sa target ng koleksyon, kinapos tayo ng 23.8 billion pesos. Ang tinatayang mga gastos, nalagpasan natin ng 45.1 billion pesos. Ang budget po sa 2010 ay 1.54 trillion pesos. Nasa 100 bilyong piso o 6.5% na lang ng kabuuan ang malaya natin magagamit para sa nalalabing 6 na buwan ng taon. Halos 1% na lang po ang kabuong budget na titira para sa bawat buwan. Saan naman ito dinala ang pera? Naglaan ng 2 bilyong piso na kalalakipan bilang paghahanda para sa mga aktibidad ay hindi pa. Napakaliit na nga ng pondo, ngunit kapapasok lang natin sa panahon ng baha at bagyo, 1.4 billion pesos o 70% na ang nagastos. Sa kabuuan ng 108 billion pesos para sa lalawigan ng Pampanga, 105 million pesos ito ay napunta sa iisang distrito lang. Samantala, ang lalawigan ng Pangasinan na sinalanta ng Pepe ay nakatanggap ng 5 milyong piso lamang para sa pinsanang ideolohiya